i-discuss po natin yung ito, na dadaanan na ba natin to? Hindi pa. Hanggang dito lang tayo. Napakita niyo po kahapon. Ito, hindi pa. Dito pa lang tayo. Opo. Okay. So, ngayon naman po, di ba last time po ay diniscuss natin kung paano mag-determine ng belt speed and belt width ng ating conveyors. So, ngayon naman, after po nung specifications ng ating belt, ang sunod naman natin gagawin is to determine yung specification naman ng ating idlers or idler. Ano po? Okay. So, ito yung mga sample na itsura po ng ating idlers. Yan. So, yung nasa taas po is the carrying roller. And yung nasa baba naman nitong carrying roller na to, ito yung para po sa flat belt. Yan. Ito naman yung nasa baba is for the through belt conveyors. Yan. So, ganyan yung mga itsura po. Ganyan yung mga ginagamit po for the roller. And then, yung nasa ilalim naman po, ito naman po yung ating mga roller para sa return idler. Ano po? And then, meron din po tayong mga, meron din po tayo po na minsan naglalagay po ng mga ganito. Return self-aligning idler set. And, ano nga yung pangkamita? Yan. So, tapos ito po yung iba-iba po na meron dito may mga rubber, katulad ito, spiral steel bar, and then ito, return rubber ring. Parehas lang to. And this one po yung mga rubber cover roller. Yan. So, ganyan po yung mga itsura po ng idlers natin. Yan. So, ito daw po yung mga requirements natin for the idler. Yan. So, ang idler po, sabi dito, important requirements for idler is yung proper support and protections ng ating belt and proper support for the load being conveyed. So, yun po yung kailangan daw po natin. So, kailangan may proper support po yung ating idler. Ano po? Yan. And then, ginagamit po, yan, yung idler kasi, yun yung pinaka nagbibigay ng support. Ano po, bukod po dun sa structure, siya yung nagbibigay ng support dun sa ating conveyor para sa kanyang tuloy-tuloy po na flow. Ano po. So, dun siya nakalagay sa ilalim po ng ating belt. So, yun yung pinaka ng belt po natin. So, pinaka support ng belt natin para yung kanyang alignment ay maging okay. Yan. And yung kanyang for tensioning din po ay maging okay. Ano po? Yan. So, sabi dito, belt conveyor idlers for bulk materials are designed to incorporate rolls yan, with various diameter. So, iba-ibang diameter ang gagamitin po natin din sa roller. Yan. So, depende yun sa material na i-convey at sa ating mga capacity po. So, marami. Sabi dito, the rolls are fitted. Yan. So, with anti-friction bearings and seal and are mounted on shaft. Yan. So, may roller tayo, meron tayong shaft, and then, meron din po tayo doon ng mga bearings and saka seal po dun sa ating roller. At ang isa po sa mga kailangan pong i-consider natin para sa ating idler is yung kanyang frictional resistance. Ano po? Sabi dito, frictional resistance of the idler roll influences yung ating belt tensions. Kasi siya yung nag-i-influence ng ating belt tensions
and yung horsepower daw po na requirements. So, isa pa po, yan. Bukod dun sa ah, belt, yung weight ng belt, and dun sa ating weight ng material. So, ang isa pa po na may factors na nakaka-affect dun sa horsepower requirement is yung frictional resistance between the belt, ano po, at yung ating pong roller, yung idler natin. Ano, sabi dito, roll diameter, bearing design, and seal requirements constitute the major components affecting frictional resistance. Yan. So sabi dito, each Vulcan wear idler manufacturer choose a particular bearing and seal arrangement. So may kanya-kanya po ang bearing and seal arrangement depende po dun sa ating manufacturer. So nag-iiba-iba sila. So, so yun po. So yung itsura po na ating idler ay minsan ay depende po dun sa ating manufacturer. So, sa pagpili po ng proper roll diameter daw po and then yung bearing size daw po and shop, so nakadepende po siya sa service type. Ano po? Type of service, yan, operating condition, and then load carried and yung belt speed natin. So nakadepende po dyan para makapamili tayo ng tamang ano po, size ng ating pong idler or idler. Ano po? Sabi dito, for ease and accuracy of idler selection, so the various idler designs can be grouped into a classifications. So dito po sa table 5-1, so makikita natin dito yung classifications po ng ating idler. So, depende po sa kanyang descriptions. So, malalaman naman po natin kung ano yung kanyang classifications. Kung siya ay SEMA A, SEMA B, SEMA C, SEMA D, SEMA E. Pero, bibihira na po. Parang wala na pong gumagamit ng SEMA A. So, kalimitan na po ay SEMA B hanggang SEMA E po. And then, from that classifications po, meron siyang iba-ibang nakalagay na roller diameter. And, yung ating belt width. So, ito yan. And ito naman po yung mga itsura po ng ating or arrangement po ng ating idler. Yan. So, this one po is the 20-degree throwing idler. Yan. So, ito throwing, may pababa po siya. Yan. So, kapag ganito yung ating pong idler, hindi po siya flat kapag throwing po. So, mas marami tayong mailalaman din yan. Kasi meron pa dun sa pababa. And then this one naman is yung tinatawag natin na offset drawing idler. So, 35 degrees naman siya. So, makikita nyo, mas mataas po yung kanyang angle. Kasi ang inclination angle natin, ng idler natin is 35 degrees. Ano po? Nakikita ka po yung presentation. Yes po, ma'am. And then this one naman is kapag, yan, rubber cushions impact idler. And ito po ay para sa drawing. Ito naman po ay para sa flat belt. And ito naman po ay kapag siya ay 35 degree daw po, throw belt training idler. So meron tayong training belt. Ito yon. So may other features po yung ating belt. And then this one naman kapag ang ating idler po is suspended or garland. Kapag suspended or garland siya, ganito yung itsura ng ating idler. So parang ang nag-hold po dun sa ating idler po is the garland. And then next naman, ito daw po yung return about idler po. So ito yung simple lang. Pero meron din po tayo na return idler po na siya ay rubber disc o kaya naman po ay helical or spiral self-cleaning. And then this one is the, yan, return training idler po. And ganun din. Ito ay training idler naman po, idler. And then this one po is, ano naman ay 2-roll suspended V return idler. So V, so ganyan po yung kanyang itsura. So, in terms naman po ng isa sa mahalaga po na
kailangan po natin i-consider or i-determine sa pagde-design po ng sa idler or idlers is yung kanya pong spacing. Yan. So, kailangan na tayong pumili ng idler spacing. So, ang idler spacing po ay nakadepende po sa belt weight. Yan. Yung ating material weight and sa atin daw pong idler load ratings. Yan. Belt sag. And then, idler life. Yan. Belt rating, belt tension, and radius in the vertical curve. So, nakadepende po dyan yung spacing po natin. Yan. Sabi dito, more complex issues yan, will be affected less by the idler spacing. Sabi dito, if too much sag, so ito kasi yung nagagawa po ng ating idler or idler. So sabi dito, nakadepende po sa kanya yung sagging ng ating sag. Yung pagiging sag po, means, di ba, pag ano po, yung belt natin, minsan may part na maluwag. Yan yung tinatawag natin na sagging. So, sabi dito, if too much sag of the loaded throw belt is permitted between the throwing idlers, yeah. So, sabi dito, the material may spill over the edges of the belt. Yeah. So, for the best design, so we have, sabi dito, especially on the long center throw belt conveyors, the sag between idlers should be limited. So, dapat limited lang po yung sag, ano po, ng ating belt. So, sag between the idlers daw po. Yung sagging between the idlers po is maliit lang dapat. Ano po. So, pag too much siya, so pwede siyang mag-cause ng spilling. Ano po. So, ito po yung sample table kung saan makikita natin yung makukuha natin yung idler spacing. So, it depends po sa ating belt width at sa weight ng ating material. So, for example, nung last time, ano yung ating pong belt width na nakuha? 42 po. So, 42. So, 42 daw yon. And then, ano yung density ng ating material? Ano ang density ng ating material? Diba ang range niya po is 55 to 60. Tamaga po. Hello? Hello, nandyan pa ba kayo? Opo, ma'am. Yan. So, 55 to 50 po yun ang ating weight. So, ang gagamitin po natin dito, since ang options po natin is 30, 50, 75. So, dito po tayo sa 50. Sa 50 po. So, yung 50 yung gagamitin natin. And then, 42. So, ang ating magiging idler spacing po is 4.5. Ano po? And then, yung ating return idlers po is 10 feet. So, feet po. Naka-fit po yung ating value. So, ibig sabihin, 4.5 feet po yung difference ng locations ng ating idler sa ating carrying side. And then, dun sa baba naman po, sa return side daw po is 10 feet. Yan. So, magkakalayo sila. Lalong-lalo na kapag masyado pong mahaba po yung ating yung ating pong belt. So, ito yung sinasabi ko po sa inyo na space. So, wait lang ha. Akin lang po ipapakita sa inyo. Bakit wala yan? Kita nyo to, itong mga rollers na to. Yan. Kita nyo? Yes po. Yan. So kung mapapansin nyo po, ito yung ating carrying side. So meron siyang spaces ng ating idler. So ito yung tinatawag natin na idler spacing. So yung pagitan ng dalawang idler. So sabi doon, 4.5 daw po ito, yung sa taas. And then sa baba naman, sa return idlers natin is 10 feet. Ano po? So, iba pa po yung consideration natin kapag naandito siya sa feeding. Kasi itong part na to, feeding pa siya. Ano po? Pag feeding, so mas malapit po yung kanyang pagitan. Naintindihan?
Naintindihan po. Yes po, ma'am. Yan. So, yan. So, 4.5 at saka 10. Based po din sa example natin. Ano po? And then, ito nga po, ito yung sample. And sabi dito, the suggested normal spacing of return errors for general part conveyor belt is also given in the tables. Ito nga po yun. For conveyor belts, sabi dito, for conveyor belt with heavy carcasses. Kapag masyado daw pong mabigat yung carcasses natin, yung mismong belt po natin, and yung width daw po niya is 48 inches or more. Yan. So, it is recommended daw that the return inner spacing so be determined with the use of the inner load ratings and the belt considerations. So, depende siya sa load ratings and the belt. Kapag ang process daw po natin ay masyado mabigat and ang ating pong belt width is 48 inches and more. Kapag wala ay pero kapag na 48 inches at ang ating process ay heavy. So, iba po consideration natin. Hindi about po yan sa belt width. So, kailangan i-determine natin siya using the either load ratings and the belt sag. Yung sag po, nakita ko sa inyo ang belt sag. Saglit nga, papawin ko lang to. At ang dami. Hello, nakita niyo po ito? Opo, ma'am. Yan. So, ito yung ating belt. So, tingnan niyo po, kapag walang return inlers, diba? So, malaki yung belt sag niya. Pero using po the return inlers, so, mas maliit lang po yung sag niya kasi nadidistribute po. Yung luwag, yung luwag po, dun sa ating belt. Po. So, ginagamit siya for tensioning po ng ating material. So, ito po ay sa return inler. So, iba pa po yung ating nasa carrying. Okay? Saglit lang po ha. Wait lang. Responsibility ko. Kasalanan ko. Ano ba? Buti sana kung may sweldo. Okay, yan.
So, okay po, yan. So, yung katulad nga ng sinabi natin kanina, pag 48 inches or more and heavy carcasses po. So, doon natin siya titingnan sa load ratings and sa belt sag po. Ano? Okay? And then, sabi dito, at loading points, yan. Sabi dito, the carrying idler should be spaced to keep the belt steady and to hold the belt in contact with the rubber edging of the loading skirt along in its entire length. Okay. So, sabi dito, careful attentions to the spacing of the carrying idlers at the loading points will minimize material leakage. So, under the skirt board, at the same time, will also be minimized wear on the belt cover. Yan. So, doon daw po sa loading points, di ba may pinakita pa ko sa inyo na dun sa kanina, binalikan po natin yung typical arrangement po ng conveyor, ng belt conveyors. So nakita natin dun sa part ng carrying load, mas dikit-dikit po siya. Ano pa? So, kaya sabi dito, mahalaga po yung spacing ng ating idlers po dun sa part na yon. Kasi pwede daw po na sabi dito, para daw po maging steady yung ating belt. Steady lang siya dun sa part nun. And para dun sa ating skirt po, dun sa loading. So, para dire-diretso lang. Okay yung kanyang uh, pag-feed po ng ating material. So, sabi dito, normally, yan, carrying idlers in the loading zones are spaced at half, yan, or less the normal spacing suggested in the table. Ano po? So, sa loading zone po. So kailangan daw po ay half lang, half lang po yung half lang po nung suggested dun sa table. So kung halimbawa kanina 4.5 yung um 'di ba yung nakuha natin is 4.5 from the table with the belt width of 42. Yan. So, pag nandun na po tayo sa loading zone, so kalahati lang siya or mas mababa po sa 4.5. So, pwede po siyang 2.5, pwedeng na 3, yan, 3.5. Basta mas mababa po siya kaysa dun po sa normal spacing. Ano po, na nasa table, na nakukuha natin sa table. Naiintindihan po. Opo, ma'am. Yan. Sabi dito, good practice dictates that the spacing of idler rolls under the loading area be such that the major portions of the load engages in the belt yan, between idlers. And then, sabi po dito, kapag daw po yung ating idlers at saka yung terminal pulley, di ba meron tayong yung last na dun sa pinakadulo, yung idlers natin, tsaka yung pulley. So, mahalaga din po na malaman natin yung distance po nila. Ano, kasi dun sa part na yon, so mas stretch daw po yung ating belt at mas mataas po yung ating tension. Ano, so, kaya po kailangan nating i-determine yung tinatawag natin na transition distance. Okay, so magkaiba po yan. Ang transition distance po ay nakadepende po dun sa kung siya ay half full o kaya naman po ay nakadepende po sa kanyang idler angle and yung percent po ng rated tensions. So, dito natin kukuhanin yung, ito yung nasa dulo, di ba? Doon sa pinapadulo na, sabi nga natin, di ba, nagmo-move siya. So, ito yung terminal pulley natin. Ito yung idler natin. Yan. So, yung distance sa pagitan ng dalawa, ang tawag doon is the transitional distance. Okay. So, para makuha natin yung transitional distance niya, so meron tayong pwedeng magamit na table. It depends, ito po ay idler angle, kulang lang ng R, idler angle po. And then ito po yung percent tensions. So, for example po, yan. Ang common kasi na ginagamit na angle is 35 degrees. And then, pagpalagay natin na ang percent ng rated tension niya is 60 to 90%. Yan. So, and then ang gagamitin po nating belt is fabric. Yan. So, ang gagamitin po nating transitional distance is 1.3 times daw po ng B.
Ang B po is the belt width. Yan. So, i-multiply po natin. Okay? Okay po. Ito po ay para sa half throw. Yan. Yan. Recommended minimum transition distance. So, kapag hindi po siya puno, kita niyo po, ito yung ating naka-throw. Na-imagine niyo po, parang kalahati lang po siya dun sa usual, hindi siya punong-puno. Kalahati lang yung laman ng ating throw belt players. So, ito yung gagamitin natin. Pero kapag halimbawa ay full throw, yan, kita nyo, full throw depth na. So, ibig sabihin, puno na siya hanggang dito sa taas. Yan. So, ito naman po yung ating transition distance na gagamitin. So, katulad nung kanina, for example, di ba dati tayo 1.3. So, kapag puno na, ang gagamitin na po natin is 2.4B. So, 2.4 times the belt width. So, naintindihan ka po. Yes po. Okay. And then, ang next naman natin gagawin is to determine yung ating rating and idler life. So, ito po yung lifetime ng ating idler. Idler, yan. So, there are many factors po na needed nating i-considerate in determining the idler life. Yan. So, meron tayong seal, yan, bearing, shell thickness, belt speed, lamp size, materials, density, and maintenance, yan. So, marami tayong factor. So, lahat ng ito, kailangan natin siyang i-consider. And lahat ito po ay multiplying factor. So, we need to determine the factor po, yung multiplying factor for every considerations na gagawin natin. So, madami tayong i-determine po dito. To determine po the idler ratings, so we need to identify po yung ating L10. So, sabi ang L10 is the basic rated life, number of operating hours at 500 RPM based on the 90% statistical model. Okay. So, L10 po siya. So, which is expressed as the total number of revolution, yan, 90% of the bearings in an apparently identical group of bearings subjected to identical operating conditions will attain or exceed before the defined area of the material fatigue. And of course, on one of its ring or rolling elements. So L10 life is also associated with 90% reliability and for a single bearing under a certain load. And so nabanggit po natin kanina na ang bearing po is meron tayo dyan na ginagamit na bearing at saka yung sigling. Yan. So yung idler life po ay nakadepende po yan sa bearing life. Yan. So ito po ay kaya siya L10, di 90% reliable. Ibig sabihin 90% yung kanyang efficiency. Parang ganun. Parang 10% lang po na parang basta ganun po, 90% reliable. Ang ibig sabihin po ng ating L10 life. So 90% yung kanyang na-reliable siya. So hindi 100%, ibig sabihin hindi siya 100%, totally na 100%. So, pwede pa po siyang bumaba. Ano po, yung kanyang idler life. So, dito natin siya titignan sa loaded ratings. Yan. So, ang SEMA-B daw po, ang kanya daw pong reliability is, ang gamit niya po, parang yung lifetime niya is 30 hours. 30,000 hours po. Kung ang speed po natin is 500 RPM. Kapag semi-C, ganun din. Pero kapag semi-D po, 60,000 hours na po yung kanyang load rating. Ito po yung minimum nila, minimum lifetime. And then semi-E din po, 60. So pare-parehas po sila na ang speed po nila is 500. So yung gagamitin po natin to compute po the rating and idler life ng ating pong idler life po, yan, to determine the idler life. So, gagamitin po natin ay yung sa SEMA, based on the SEMA po standard. Sabi dito, actual values for load ratings and Alton life for specific series and valve sizes supplied by SEMA manufacturers may be higher
So in some cases, the inner frame design could be the limiting factor with the load, with with 10 L10 life being a higher value. So by SEMA standard. Pero yung napoproduce daw po ng sa SEMA ay mas mataas po yung kanilang lifetime. So ito daw po yung um, kukunin po natin. Load ratings po ay nandito sa loob. Itong mga value na to. So ang unit po niya is in pounds. Yan, yun yung load rating natin. So ito po ay para sa throw angle. Ito naman po ay para sa single roll return. Yan. So meron tayong iba-iba pong table na ginagamit. So ito po ay pang SEMA bilang. Meron po tayong SEMA C. Yan. Ito po ay SEMA C na. Yan, kita niyo po. And then we have here po the SEMA D and SEMA E. So iba-iba po. Yan. So, iba-iba, depende po sa type ng ating, kung anong classifications po ng ating belt. Yan. So, ito yung pinaka-maliit po. Yan. Yung load ratings natin. Yan. SEMA B Adlers. So, table 5-7 to 5-10 po. So, yun yung ating titingnan to determine the load ratings, ano po, ng ating material. Yan. So, ito ay para sa throw angle. Ito naman po pag single roll return. So ito yung value niya ha, in pounds po ang nakalagay dyan. Tapos rating low based on the minimum L10 of 30,000 hours at 500 RPM. So, yan, depende po dun sa ating value. And dun sa throw angle natin. And then, yan, ito po yung para sa yan, load ratings at SEMA. And in order daw po na mag-select tayo ng sa idler, so ito daw po yung ating kailangan na i-consider. So yung materials being handled, yung load natin, and then yung ating predicted bearing life, yung belt speed, roll diameter, at yung other considerations po, like environmental maintenance and other special conditions. Yan. So yan po yung ating i-consider sa pagsiselect po ng ating idler. Yan. So ito yon. Katulad po ito, types of material handled. So, before, di ba, before po tayo titingnan muna natin kung siya ay may lump size ha. So, depende kung may lump size. Yan. So, di ba last time nakuha natin yung lump size ng ating material, Ano nga po yung value natin, yung maximum lump size? Last time? Nasa gitna po ng 8 at 10. Kaya po 8 ang pinili natin. 8 ang pinili natin. So, para makuha daw po natin ang K1, yan. So, kailangan daw natin i-determine yung material weight at saka yung maximum lump size. So, yung lump size natin, di ba, ay 8. And then, yung ating material weight, ulit, ang pagpipili na ay 50 at 75. So, gagamitin ulit po natin yung 50. Okay? So, using po the 50 and the lump size of 8, so ang ating pong K1 is equal to, anong sagot? Hello, anong sagot? Anong sagot natin? Ano yung K1 natin? Ito kasi yung pagkuha ng K1. Ang K1 po is para sa lump adjustment factor. So, gagamitin itong multiplier natin para makuha natin yung Euler ratings. Okay, ano yan? Anong K1 natin? Equal to ano po? Hello, naririnig niyo ba ako?
May andyan pa ba kayo? Hello po. Naririnig niyo ako? Hello? Yes po, ma'am. Ano pong sagot? Naririnig niyo ako. Diba? 40. Sabi natin, ang atin daw pong maximum lump size is 8. And then yung ating material weights daw po ay 50. So ano yung intersection nila? Ano yung sagot natin? Ano yung K1 natin? Ang sagot ko, uy, walang makakaalam. Babasahin lang po. Igagamitin lang natin. Yes po. Material weight and maximum lump size. 1.0 po. Oh, yung 1.0, yun lang naman eh. Ba't katagal? Ano po? So, 1.0 yung ating value. So, sabi dito, note that in the table lump size means the largest lump which may occasionally be carried rather than the average lump. So, maximum na yung 8 ha natin. Maximum po yung 8. Okay. Yan. So, meron na tayong K1. And sabi po dito, yung lump size natin, di ba, nakadepende po dito. So, na-discuss na po natin ito last time. Tamaan na po. And yung step 2 daw po natin is to, ayan. So, to select the proper SEMA class of idlers, so it is necessary to calculate the idler load. Yan. So, after natin makuha yung K1, so ang sunod na pong natin gagawin is to determine the value daw po of idler load. So, this procedure is shown in the idler selections procedure for throwing idlers and for return idlers. Yan. So, either the idler load should be calculated for peak or the maximum conditions. So, meron tayo ditong formula. Yan. So, after half. Yung una po natin gagawin is to determine the K1. So, tapos yung step 2 daw po is to determine the CIL, the calculated idler load for the throwing idlers and for the return idlers. Yeah. So, the idler load should be calculated for peak or the maximum conditions. And then the belt conveyors design should be thoroughly investigate all conditions relatively to the calculating idler misalignment load. So in addition to structure misalignment, so the idler height deviations between the standard fixed idlers and the training idlers must be accounted for either idlers release selections or by conveyor designs and or installations control. So ito pong IML, idler misalignment load po. So, nakadepende po yan dun sa atin pong structure. Tapos, yan, pag nakuha na po natin yung CIL, yan, ang sunod naman po natin gagawin is to determine the K2 factor. So, gagamitin po natin ulit ha, i-multiply ulit natin to sa load ratings, yung K2 factor. So, para makuha po natin yung K2 factor, so gagamitin natin ito. CIL, calculated idler load, over daw po ng idler load ratings. Yung idler load ratings po, makikita natin siya dun sa table na kanina, yung 5-7 to 5-10. Depende po din sa SEMA classifications. So, after nun, pag nakuha na natin yung K2, yan. So, ang sunod naman po is i-base naman natin yung ating bearing life dun sa revolutions of the bearing race. Yan. So, kukunin natin yung kanyang roller diameter. Pwede itong gamitin, pero pwede din based dun po dun sa classifications natin. And yung step 4 daw po natin, so we need to determine po yung ating K3A. Yan. So ang K3A naman is we need to determine yung roller speed. So yung roller speed po, siya po ay kinocompute. Kasi RPM to.
yung belt speed natin is naka-FPM. So, meron siyang connection. So, we need to compute po yung ating roll speed para makuha natin yung K3A. So, mamaya ipapakita po natin yung formula na gagamitin. And then, yung sa step 5 naman ay nakadepende po dun sa roller diameter. So, kukunin natin yung K3V factor. And then, yung sa step 6 naman, kukunin naman natin yung ating factor po sa K4A, K4B, K4C, at saka yan. Kukunin natin yung mga yan, yung mga factor na yan, para makuha natin yung load ratings. Yan. So for example po ito, fair. Yan. So 0.5 yung ating K4A. For example naman dito, clean and wet. So kukunin natin yung kanyang value. Kung ito ay 1.0, ibig sabihin na ay 0.2, 0.4, 0.6. So since ito ay nasa gitna, ay di mga 0.7 yung kanya pong value. Ito po ay K4B. And then, next naman po is the K4C. So depende po din sa temperature natin, operating temperature. So dapat daw po siya ay naka-degree Fahrenheit. So kung naka-degree Celsius po tayo, so i-convert natin into a degree Fahrenheit. And yun po yung ating kailangan to select po yung atin pong idler life po. Mag-example po tayo. Yan, ito yung example po natin. Tapos meron dito mga special conditions ha. Depende po sa conditions daw po natin. Sabi dito, idler load shells material usually used throughout the industry is electric resistance welded steel mechanical tubing. Yan. So for most conveyor applications, so these materials provide sufficient idler life most economically. Yan. For severe abrasive and corrosive conditions, yan, cover idler rules are available in a variety of materials. So SEMA has not compiled a relative wear index of corrosion compatibility index for these various materials. So these informations can be supplied by SEMA idler manufacturer. However, the economic issue versus the increased life should be investigated thoroughly. Some of the generically available materials are listed below. There are numerous grades available. In each of these materials will affect the performance. So ito daw po yung mga pwede po natin gamitin na material. Halagay po dito. And isa pa daw po is another considerations daw po is to increase yung ating shell wear life. Yan. So pwede daw po tayong gumamit po ng thicker shell. And thicker metal shells po. To increase po yung ating shell wear life. Yan. So, yan. Ito yung classifications no atin. So 5.7, ulit-ulit na yon. So ito yung nasa yung binanggit natin na step. So ito daw yung gagawin natin. Calculate muna natin yung CIL. So ito yung formula natin. So WB plus WM times K1 times daw po ng S1. Yung WB po is the belt weight. Ang WM naman po is the weight ng ating material. So, ang formula natin to determine the material weight po, so dapat ang unit niya ay naka-pounds per feet, and equal po siya sa Q, and times daw po ng 2,000, and divide daw po ng quantity ng 60, times daw po ng V. Yung V po, V na lang po ito ha. Yung V, ibig sabihin po niyan is design belt speed. So, ang unit niya po is an FPM. So, feet per minute. Ano po? And then, yung SI po natin is the spacing of idlers. And IML naman po is the, idler misalignment load po. Yan. Idler misalignment load po. So, ito yung formula natin na gagamitin to determine the CIL.
Ito po ay kapag throwing idlers. So kapag return po, iba po yung formula niya. Ah, iba po ang formula kapag return idlers. Yung CIL for the return idlers, so iba yung gagamitin natin na formula. So kukunin natin ha. Sabi dito, CIL value should be equal to or less than the idler rating. So dapat yung idler rating natin, yan. Yung CIL na makukuha natin, dapat daw siya ay mas mababa kaysa sa idler rating. So titingnan natin dito, pwede nating maklasify po kung ano yung tables na gagamitin natin, depende po dun sa load ratings. So ito yung ating mga considerations. Tapos ito yung formula na gagamitin po natin to determine naman po yung sa return idlers. Ano po? CIL din po siya pero sa return. And ang formula na lang po niya is WB times daw po ng SI plus daw po ng AML. So may nakalagay dito na R. So ibig sabihin yan ay para sa return. So doon din natin siya titingnan dito sa formula. Sabi dito, CIL should be equal or less than the return idler rates. So, K2. So, sa K2 naman, so katulad nung pinakita natin kanina, ay di kukunin natin siya from the figure. So, ito po yung para sa figure natin. Napakita na natin to. K3A, napakita na natin. K3B. Tapos, K4. Yan. Napakita na natin to kanina. Yan. So, mag-example muna tayo para maintindihan nyo. Kasi medyo, yan, baka hindi nyo maintindihan yung step by step. So, na-download nyo na po yung sinend ko po sa inyo. Ay, na-download nyo na po. Yes po, ma'am. Nahanapin ko pala. Hindi ko pa pala siya nabubuksan ulit. Nakadalawa na magsarili. Yan yung kay Sir Emil kahapon. Hindi na ibigay. Baka yung bata rin, hindi. May lista yun eh. May lista ko na. Baka nagkamali yung magbabanana ko. Yung kulang ang kahapon, baka kulangan na bigay ka. Oo, baka nga sadyang kulang kahapon na naman. Okay. Sorry po. So, ito yung example natin. Di ba, last time, may nakuha na po tayo na parameters ng ating bulk conveyors. Meron tayong 600 po na PM. Tapos, yung valve width po natin is 42 inches. And then, yung throw angle na gagamitin natin dito is 35 degree. And from the data na nakuha natin, ang idler spacing po natin is 4.5 feet. Ano? So, dito yon from this po, nakita natin na idler spacing natin is from the belt width po of 42. So, 4.5 siya. And then, yung return idlers natin is 10. Yan. So, kukunin natin yung specification ng ating idlers. So, ito po yung kanyang idler classifications. So, dito na tayo ha. Ito ay yung formula natin. Okay. And then, so, para ma-compute po natin, di ba ito yung formula natin for CIL? So, ito muna yung gagawin natin. So, yung CIL po natin na makukuha ay equal daw po siya sa WB. WB po is the belt weight. Naririnig pa ba ako? Opo, ma'am. Yes, ma'am. Yan. So, belt weight po yan. So, para ma-determine natin yung belt weight, so ito yung gagamitin natin na table. Table 5-5. Yan. So, para daw makuha natin yung belt weight, so, siya po ay belt width, so 42 inches, and then yung material carried natin. So, sabi dito, pounds per cubic foot. So, yung density po ulit ng ating material.
So, di ba ang density ng ating material is 55 to 60. So, nandito sa range ng 30 to 74. Tama? So, ang atin daw pong belt weight po is equal siya sa 11. Yan, 11 pounds per 11 pounds po per feet. So, ito yung unit niya ha, 11 pounds per feet. So, sa kada feet daw po, 11 pounds yung kanyang weight ng ating belt. Nakuha? Hello? Yes po. Nakuha ka po. Yan. Yes po. Yan. So, meron na tayong belt weight. Yan. So, WB. Ang sunod natin i-determine is the WM. So, para makuha na natin ang WM, ito po yung formula natin. Yung Q po is the ton per hour natin. Tapos yung VEE, yan. Yung V natin, yan po yung design ng belt speed. Diba yung Q natin is equal to, ilan nga po ang binigay sa atin? Ilan ang ating given po? Ano yung ating Q? Capacity? Tanda nyo? Parang 1,000 yan, di ba? 1,000 TPH. Yan, 1,000 TPH po. Yan. And then yung speed po natin is 600 FPM. Makikikompute nga po ako kung ano po yung ating belt, yung ating pong material weight. Ano ang material weight natin? Ang WB natin is 11. Ang material weight natin is equal to, ito po yung formula natin ha, Q, 1,000 times 2,000. So, divide daw po ng 60 times daw po ng 600. So, ano pong value natin? $55.55 po. So, 55.55. So, pwede na natin gamitin po is 55. Okay, so ang ginamit kasi dito is 55. And then, next daw po is K1. Di ba nakuha na natin yung K1? So, yung K1 natin is, ito yung gagamitin natin. Lump size na 8 and then 50 po. And kasi ito ay 50 to 75 po yung ating material weight. Kaya dito tayo pupunta. So, siya ay 1. 1 po. So, meron na tayong K1. So, balik tayo sa formula. And then, SI. Yung SI daw po natin is spacing ng inlers natin. So, ano nga yung value natin na nakuha kanina? SI? 4.5 feet po. Yan, 4.5 feet. So, ilalagay natin. Plus AML. So, pwede natin i-assume na ang misalignment load niya is equal to 0. So, makukuha na natin yung kanyang CIL. Kasi ang hirap pong kuhanin ng ating IML. So, ito po yung formula niya. Misalignment in inches. So, paano natin malalaman kung yun yung misalignment? Siyempre, kung magdi-design tayo, di ba, dapat wala na siyang misalignment. Dapat wala siyang misalignment na mangyayari. So, times D, yung ating belt tensions, over daw po ng 6, times daw po ng SI. So, yan po yung formula natin. Kaya lang, hindi pa natin to alam itong mga value na to. Kailangan pa natin siyang kuhanin. So, pwede natin gamitin yung ating IML po is equal to 0. Okay? Yan. Hello po. Yes po. Ma'am, pag po sa exam, wala pong given nung mga pangkuha po ng misalignment. I-assume na lang po 0. Parang wala po. Wala to. Ito po yung ano niya. Ito yung value niya. IML is equal to 0. Pwedeng i-assume na natin na siya ay 0. Kung misalignment. Ano po? Okay po, ma'am. Thank you po. Okay. So, dito, 11. Sa-substitute lang natin siya. So, di ba, 11 plus po ng 55 plus 1.0 tapos 4.5 plus 0. So, ang nakuha po natin is 297 pounds.
Tapos, yung atin namang calculated return Idler loads po, di ba ang formula lang niya is yung ating WB times daw po ng SI plus IML. So, ito naman po yung kanyang value. Yan. Nakuha. Nakuha po. Yes po, ma'am. Tapos ang gagawin natin, pagkatapos natin itong makuha, so sabi di ba dun sa PowerPoint natin, dito, wait lang, nawawala. Alright, sabi dito, CIL should be equal to or less than the return Idler ratings. So, yung Idler ratings natin, makikita natin siya dito sa table na nandito. Parang kompleto siya dito. Yan. Di ba meron tayong 5-7 po for SEMA B. So, ito po yung load ratings natin. So, 410, yan. 363, yan. Ito yung ating load ratings. Tapos, ito din po, 900 na. So, medyo matataas na po ito. And ito din po. Yan. So, ibig sabihin, based dun sa nakuha natin na CIL, di ba ang CIL natin is 297. Tamaga po. Abo, ma'am. Yan. So, titingnan natin, dapat daw yung ating load rating ay mas mababa, mas mataas. Dapat yung CIL natin pala ay mas mababa kaysa load ratings natin. So, ibig sabihin, pwede natin gamitin yung SEMA-P. Kasi ang load niya ay mas mataas dun sa nakuha natin, na 297. Nakuha. Yes po. So, using po yung ating belt width, at saka po yung ating throw angle, yung ating pong Idler angle po, di ba sabi natin, ang ginamit natin dito is 35. Ano? So, 35 po yung ating ginamit. Yeah. So, based from the given po, so yung ating pong designer, so in-assume niya na 35 degrees yung ating throw angle. Ano? Pwede tayong mag-assume ng value. Ano po? Kasi yun ay, di ba, meron tayong 20, 35, and 45. So, pagpalagay natin, ang gamitin natin na true angle is 35 degrees. Kaya, ito po, pwede po talaga, iba-iba talaga yung dapat na magiging sagot nyo. So, nasa na tayo. So, yan. Yan. Ayun pala, meron pala dito. Yan. Yung load ratings natin, di ba, is 297. So, dito tayo titingin. Ano pa? Yan. 363. So, gagamitin natin yan to determine the sabi dito, effect of load in the predictive bearing L10 life. Yan. So, ang gagawin po natin, kasi dapat, ganito kasi yung ano natin, L10. Para ma-determine natin yung L10, kailangan natin itong i-multiply dito. Yan. L10 rating, ito yon. Tapos times K2, tapos K3, K3V, tapos meron pa din po siya. I-multiply din natin siya dito in consideration naman ng K4. Yung nakuha nating value doon, yan, yung nakuha nating value, i-multiply natin sa KA, KB, and KC. Kaya po kailangan natin lahat yan kuhanin. Okay, isa-isahin natin ha. Okay. Yan. So, from this po, nakikita ka po, masyado yata maliit kapag ganun. So, from this, diba nakuha natin yung ating throw angle na 362. Kapag naman sa single roll return, so 140 yung value natin. So, dito muna tayo, 363. Yan. So, para makuha natin yung K2, ang kailangan daw po natin gawin ay kunin natin yung ratio ng CIL, calculated Idler load, over daw po ng Idler load ratings. Yan. So, ang value niya, di ba, nakuha natin ay 297. So, i-divide daw po natin dun sa nakuha natin ditong value
sa 5-7 na load rating. So which is 363. Nakuha nyo? Opo, ma'am. So, i-divide natin siya. Yan. So, i-divide natin and then depende po dun sa bearing na gagamitin natin. So, for example, roller bearing yung gagamitin natin. Yan. Halimbawa, roller bearing. Yan. So, 297 divide 363. So, equal po siya sa 0.82. Pakicheck nga po kung tama. 0.82 ano po? Tama po. Yan. So, tapos, para makuha natin yan, so from, sabi dito, 0.82. So, mga dito po yan. Tapos, itataas natin roller bearing. So, dito siya. Tapos, babasahin natin yung katumbas niya dito sa left side. So, igagano natin siya. Yan. Igaganyan natin. So, ang value po ng ating K2 factor is equal to, anong value? 2.0. Yan, 2.0. So, kaya po, yung atin pong bearing life po, yung bearing life natin ha, so nakalagay dito natin siya, ang bearing life natin, yung L10, so, kasi ang ginamit po natin ay SEMA B, so ang gagamitin po natin is 30,000. Yan. So, yung 30,000, i-multiply natin siya dito sa ating K2. Okay? Tapos, sunod, i-multiply naman natin siya sa ating mga K3 factor. Yan, yung 60,000 natin, i-multiply po natin siya dun sa ating K3A, tapos yung K3B. Nakuha po? Opo. Yan. So, para makuha natin yung K3A, so sabi dito, effect daw po ng speed on the predicted bearing L10 life. Yan. So, we need to determine yung roll speed. Yan. So, para makuha natin yung roll speed, so ito yung formula na gagamitin natin. So, RPM is equal to the belt speed, yan, in FPM po, times daw po ng 12, over daw po ng roll diameter, times daw po ng inches. Kaya lang po, ng inches ng pi pala, ng pi po, sorry. Times po ng pi. So, yung roll diameter natin, wala tayong value, diba? Yan. Wala tayong value, diba? Hello? Wala po, ma'am. Yan. So, pwede natin siyang tingnan dito. Di ba meron tayong classifications ng SEMA? Yan. Pwede po natin gamitin yung classifications niya dito. Saan yun? Nasa taas. Yan. So, we have here po, yan. Classification B tayo, di ba? And then, yung ating pong belt width is 42. So, pwede natin gamitin itong B4. So, pwede natin gamitin ang 4 inches po na roll diameter. Okay? Yan. So, ito pong nakadepende po siya sa diameter po na, roll diameter na gagamitin natin. Nagets ka po? Yes po. Yes, yan. So, gagamitin natin ay 4. So, di yun ang gagamitin natin to determine the RPM. Yan. So, sabi nito, 600 times 12, divide daw po ng 4 times 3.14 times pi. So, pakicheck nga po kung siya ay 573. $573 po. Opo, 572.95 po. Oh. And then, ang gagawin natin, kukunin natin siya sa table. Yan. Sabi kasi 400, 500. Pagkatapos ay 850 na. So, titingnan nyo po dyan. I-range nyo po. So, ay pwedeng, halimbawa, 600. Tapos ito ay 700. Ay, malayo. Dito ay 500. Mas maganda, gumamit po kayo ng ruler para matansya nyo. So, 600. 700, 800, malayo pa rin. Parang mga naandini po yung 600. So, dito yon. Halimbawa, for example, dito yung ating 573, itataas natin siya. So, ano yung value niya? Papunta po sa
sa left po. Itong value, ito po yung value ng ating K3A. Anong value niya? Diba dito, yan. So, dito sa taas na to, anong value po niya? Hindi siya 1, ha? Around Mas- 0.9 po. Yan, around point. Pero nandiyan na sa nandiyan na yung value yan. Okay, for example, in-estimate natin siya mga 0.9. 0.9 yung ating K3A. And then yung next naman po natin gagawin is yung K3B. Yung roller diameter po natin. Ang roll diameter natin is 4. So dito siya. So ibig sabihin, ang K3B natin is equal to 1. Ano? Although in their life pa lang to. Nag-example lang. Sama. Okay. Okay. So, yan. Tapos, ang sunod natin gagawin, di ba may nakuha po tayo dito na bearing L10 po na 60,000 hours. So, ang sunod natin gagawin is i-multiply natin yung K3A at saka yung K3B. So, which is 0.9 and 1.0. So, ang makukuha na natin in considerations po dun sa ating roll diameter is 54,000 hours. Nakuha? Yes po. Yes. So, after nyan, ang sunod naman daw natin considerations ay yung environment, maintenance, and other special conditions. So, meron tayong K4A, K4B, and K4C. Yan. So, wait. Ay, nasa na? Nawala. Oy. Page 25 po sa PDF. 25, yan. Andito na tayo, yan. So, K4A, yan, K4B, and K4C. Yan. So, sabi dito, halimbawa daw po ang ating K4A ay ang maintenance natin in terms of the maintenance. Halimbawa, fair, tama lang. Yan. So, siya ay 0.5. Yung K4A natin. Kasi siya ay nasa gitna. Yan. Fair. Yan. Lampas pa nga siya sa gitna. Ano po? So, pag i-assume natin na siya ay 0.5. And then, for the K4B, so sabi dito ay dusty wet daw. Yan. Depende kasi sa material. So, dusty, tapos ay wet. Pag dusty and wet po, itataas natin siya. O, ito yon. Nasa 0.6 po yung K4B natin. And K4C naman po natin is, depende po sa temperature. So, dito ang ginamit natin is the atmospheric pressure, yung standard na atmospheric pressure, which is 26 degrees Celsius po. And then, kailangan po natin siyang i-convert into degree Fahrenheit. Kasi ang unit natin dito, para sa table na to, ay naka-degree Fahrenheit. So, kung siya ay degree Celsius, so we need to convert it into a degree Fahrenheit. So, meron tayo dito na magiging value, which is 1.0. So, 1.0. 1.0 ka nga po, kasi aray 79, aray 130, ang kalahati ng 130 ay 65. So, mga naandito siya, yan. Kung hanggang din naman po ay 1 ang value niya, kaya kahit nasa pagitan ng 0 to 130, is 1 pa rin yung kanyang KC. K4C na value. Okay? Hello? Okay pa. Yes And po. then ito po, ito naman ay 16,200 hours naman po. Yung kanyang lifetime, yung very lifetime po niya. Yan. Tapos, halimbawa, gusto natin na mas maging safe po siya. Pwede natin gamitin naman ang SEMA-C. So, ganun din yung gagawin natin. SEMA-C po, yan. Kukunin ulit natin siya. Pag SEMA-C, mas malaki po yung kanya magiging lifetime. Tignan niyo pare, 81. Kasi mas malaki yung factor niya. Kasi ang laki ng ginamit natin dito na factor. 10. Kanina ay parang tulang. Tama ba? Tulang yung factor niya. Yan. So, tulang yung factor niya. So, pag itinaas natin yung load ratings niya, so, dadaas din po yung kanyang lifetime. Pero syempre po, mas malaki po yung magiging cost natin kapag ganito.
mas malaki yung considerations kasi natin dito sa load ratings. Kapag ang ginamit po natin ay SEMA-C. So we need um, to balance yung ating magiging cost din po, and also yung cost po at saka yung quality o yung performance po ng ating equipments. Yan. So ganun din siya. Tingnan niyo po 81,000. Yun, 81,000 siya. So mas mataas po yung kanyang value. 81,000 hours po. Yan. Kita nyo, mas malaki yung kanyang bearing lifetime kapag tinaasan natin. Ginawa natin siyang service. Pero pwede na po siya dun sa SEMA-B. Ako ha? Yes po. So pwede natin, basta siya dapat, yung ating TIN is less than the load rating. Kaya any doon sa SEMA natin, pwede natin siyang gamitin. Siyempre, pagtaas ng load ratings na kinonsidered natin, so, ibig sabihin po, mas mataas yung magiging lifetime niya. Nako ha? Okay. And then, yan. So, after daw, mayroon ding average. Yan. Pwede daw po natin tong kuhanin in terms daw po ng average weight daw po of either rotating parts, yung steel rolls. So, ito yung weight daw po niya, 30.8. Kapag before, 42 yung ginamit natin. Ito naman po yung para sa retort idlers natin. So, 26 po. Yung sa steel rolls natin. And yung next na po is the basic power requirements. I-discuss ko na po ba ito sa inyo? Or mag-break muna tayo and then yung sunod po ay tawag dito. Tayo po ay check po ng inyong magbe-break muna po tayo or didiretso na natin. Hello. Break po muna. Sige, break muna po tayo ha. So before mag-5, babalik po tayo ha. Okay po. Okay. Yan. Pwede kong i-discuss muna sa inyo yung sa basic bago tayo or gusto niyo doon muna tayo sa checking po ng inyong topic after ng break. Ay po siguro discuss mo. Tapos parang mahuli po sila. Ano Check po? mo. Sorry po, hindi ko po masyado narinig. Pwede po sigurong po muna, discuss po muna. Okay, sige po. Yan. So after ng break, yan. Before 5, babalik ha. Bago mag-5, babalik. And then, i-discuss po natin yung power horse, yung power requirements po. Sige po. Okay po. Okay, so pa-raise hand po ako ng nang nandito na. Makikibaba na po. Makikibaba na po.
So makikibaba na po. So let's start na po ulit ng discussions. Ano po? So medyo mahaba po itong yung atin pong part ng belt selections. Ay, meron pa pala tayo dito na belt alignment naman. Sorry po ay mga so ito po yung sa, di ba, step 6 natin. So meron tayo dito na belt alignments. So sabi daw po dito ay a belt conveyor must be designed, constructed, and maintained so that the belt consistently runs centrally on its mechanical system of idlers and pulley. So, para ma-accomplish daw po natin na stay lang siya din sa center para mawalan po ng misalignment dun sa ating belt conveyor. So, ito daw po yung ating conditions. Ito daw po yung mag-prevail. So, sabi dito, square the tail and head pulleys with the conveyor frame. So, lalagyan daw po natin ng conveyor frame. And then, sabi dito, square all idlers and returns with the conveyor frame. And then, level all frames to ensure the cross-section parallel. And then, the belt must be straight and the belt spline square. And then the belt should have good contact with all throwing rollers. And sabi dito, the load material centrally on the belt. So dapat nasa gitna po yung ating load apply. Yan. And so sabi dito, there may be times when the above procedure is not sufficient. And the belt... Wait, akin pala yun. 32 nga pala binigay ko. And the belt persistently runs to one side. So ano daw po yung following corrective measure may be initiated to prevent side creeping. So meron tayong nakalagay dito. Sabi, while running the belt at the lowest speed possible, so find the point of the maximum side creep. And then, sabi dito, if creep persists, ensure that the head and tail pulleys are perfectly aligned. And then, trailing idlers can be installed to replace throwing or return idlers. And sabi dito, if creep still persists, so some of the throwing idlers may be tilted not more than 2 degrees from the vertical in the directions of the belt buckle. So ito naman po ay kapag during na siguro ito ng ari po yung sa design. Tapos, ari naman po ay yung mga corrective measures na kailangan po natin gawin. Para sa ma-maintain po natin yung alignment po ng belt. Para mawalan po tayo ng misalignment dun sa belt natin. So, ito po yung sunod natin na i-discuss is about the belt tensions and power and drive engineering. So, di ba kanina, diniscuss po natin yung pong lifetime ng ating idlers, yung kanyang diameter ng rollers, saka yung kanyang mga spacing. And also yung ating mga belt width, saka yung mga belt speed na na-determine natin. So ngayon naman po, ang i-discuss natin is about yung sa tension, belt tensions. Yan. So ito yung pinaka-mahirap po na i-determine is yung pag-determine po ng belt tensions. Kasi dito po naka-base yung magiging needed power natin at anong drive yung gagamitin po natin. Yan. So meron tayo dyang formula to determine the horsepower and the tensions. So, bibigay natin ha. So, ito po ay based on the semi-standard po ulit tayo. Ano po? So, ito daw po yung formula niya. So, para ma-determine natin yung basic power requirements, so ito yung formula na gagamitin natin. So, HP is equal to TE times daw po ng V over daw po ng 33,000. Yung TE po is the effective tension. Yung V naman po is the velocity. Yan. So parang napakasimple lang po ng formula, di ba? TV lang po. TEV over daw po ng 33,000. So,
Ito po ay design velocity in FEM. Yan. So, yung TE natin, ito po yung effective tensions. Yan. So, para ma-determine po natin yung effective tension, so ito yung formula natin. Basic pa to ha. Basic Oh my formula for calculating the effective tension. So, kita nyo po kung gaano kahaba yung formula natin. And in order to determine the TE, nakuha niya? We need to determine the L, KT, KX, KY, WB. Meron na tayong WB, meron na din tayong WM. Yung length naman po is the length ng ating material. Yung KY, yung KY, kukunin natin siya using the table. And yung H naman po is para sa lifting po. TP, yan. Sa flow, AM is the accessories yata po. And then, TAC pala is the accessories. Tapos meron pa din tayong TAM. Nandito yan. And ito yung mga mga ibig sabihin ng AI, CL, H, KT, KX, KY. Yan. So ito po yung mga ibig sabihin niya. Pag H po is the vertical distance that the material is lifted or lowered. Ang AI po is the belt tensions. Tapos sabi, required to overcome frictional resistance and rotate idlers. C1 naman po is the friction modification factor. Yan. KT is for ambient temperature corrector factor. KX is factor to be calculated, the frictional resistance of the idler and the sliding resistance. And then KY naman po is carrying run factor. Yan. Tapos, yan, ang L po is the length, Q is for the ton per hour, SI po is for the idler spacing, and TAC is for the conveyor accessories. Yan. TAM po, yan, ito TAM po is, force to accelerate the material. And yung TAB po natin is tension resulting from the force needed to lift or lower the belt. Yan. So, yun yung mga ito daw po yung common lang. Kasi, tapos itong mga to, before natin siya makuha, so madami pa po tayong formula na gagamitin. Like this po, TAC. So, equal po siya sa tension sa ating SB. Ang SB po ay tension dun sa ating skirt board. Yan, frictions, to overcome skirt board frictions. Tapos yung TPL naman po ay ang TPL naman po is from the flows. And then, ang TTR naman po is for the tripper. And TBC naman po is for, sabi dito, bulk cleaning devices. So, ito yung mga accessories po nung nakalagay sa conveyor. Pero kung halimbawa naman wala tayong nilagay po na accessories, wala itong mga ito, so hindi na natin siya lalagyan. Ano po? And then TAM, so ito naman po yung TAM natin. And then we have here po the TAB. Yan. And yan. TAB po is yan po. Sa ari po ay tension dun sa belt po. Kapag ari ay lifted or lowered po. So ito yung formula natin. And then yan, TBC, tapos ito, TM naman. Tension resulting from the force needed to lift or lower the conveyor material. So ito conveyor material, ito naman po ay lower or lifted the belt. Ari naman po ay para sa material. TP po is the resistance, tension resulting from the resistance of the belt, the flexure around the pulley. Yan, so ari naman po in terms po ng pulley natin. And then, TX po, yan. Ito naman po yung pag-determine po ng TX. Frictional resistance po of carrying. TYB naman po is para sa YB po is para sa tension from the resistance of the belt to flexure, and it rides over what the carrying and the return idlers. And then TYC naman po, ito yung formula niya. Ito naman yung resistance of the belt to flexure at it rides over the carrying idlers. Yan, so ang dami po nito.
may term pa rin TYM, may TYR pa tayo. And then, madali lang po yung WP and WM. Tapos ito po yung ating gagamitin to determine po the KT. So, it depends po sa sa ambient temperature po of the conveyor operations. Kailangan natin kuhanin yung KT, KX, at saka yung KY. So, kita nyo naman po din sa table, di ba? Ayan. So, pag sinabi po natin KX, ayun po yung inler friction factor. Ayan. So, ito po yung kanyang mga nakalagay po dito. Multiplier po ito. Pag may factor po, multiplier siya. So, to determine yung frictional resistance. Sabi dito, and there's the rotation and sliding resistance between the belt and the idler rolls yan, to be calculated by using the multiplying factor ng ating KX. So, KX daw po is the force in pounds per foot of conveyor length to rotate the idler rolls. Yan. Carrying and return and to cover the sliding resistance of the belt on the idler rolls. Yan. So, KX po can be calculated. So may mga nakalagay dito ha, basahin nyo na lang po yan. So ito po yung formula natin to determine po the KX. Yan. So ang KX po, yan, equal po siya sa 0.00068 multiplied by WB times WM plus daw po ng AI over ng SI. So yung ating pong given, di ba yung given po natin last time. So meron na tayong WB, yung belt weight, meron din po tayong WM, yung material weight. Meron na tayong SI, yung idler spacing po. And then AI na lang yung problem natin. So ang AI natin na value ay nakadepende po kung ano yung SEMA na ginamit natin. So di ba ang ginamit natin ay SEMA B4. Natatandaan nyo kanina, for SEMA B yung ginamit natin. So, Yes, 4 inches. Yan. So, ang gagamitin nating AI is 2.3. So, isa-substitute lang natin siya dito. Okay, yun po yung value for the KX. Ano po? So, kapag ang atin daw pong conveyor is regenerative decline, so, ang AI na gagamitin natin is equal to 0. And sabi dito, if two roll B return idlers are used, so ang atin daw pong value ng A, i-increase daw po natin by 5%. And sabi dito, in the case of long conveyors or very high belt speed over 1,000 FPM, so refer, sabi dito, to SEMA member companies for more specific values of AI. So, hindi na natin pwedeng gamitin to kapag more than 100 FPM po yung ating speed. Kapag masyadong mabibilis na po. So, hahanap pa po ulit tayo ng other standards. Ano po? Na member po ng SEMA. And then, ito naman po yung sa KY. So, dito natin siya titingnan. It depends po din sa ating conveyor belt. Di ba may given po tayo na conveyor length po na para siya ay 1,000 meter. Tapos i-convert natin siya into a feet. And then kukunin po natin yung sum ng WB at WM. Tapos kukunin natin dito yung slope. Yan, depende din sa lift po. Yan, so yung lift na ating material. So kukunin natin dito yung approximate degrees. Yan. So sabi, di ba, ang atin daw kung lifted siya is 100, parang 115. Nasaan ba yung given natin? Ay, hindi pala siya dito sa PowerPoint. Meron tayong given kung ano yung lifted daw po. So, yun yung gagamitin natin. Dito natin siya titingnan para makuha natin yung KY values. And then after nun, yan. So, ito din po, corrected factor KY naman to. Ito ay KY values. And then this one naman po is corrected factor KY. So sabi dito, KY factor for calculating the force of belt when applying the idler spacing SI value other than specified in table 6-2 and say to determine a corrected KY value. So ito daw yung
gagamitin natin corrected factor KY. So, depende po yan sa value ng ating WB at WM. So, yan. For interpolation. So, pwede natin siyang gamitin for interpolations. Yan. And then, ito din po. Yan. To determine naman po yung ating KY. So, using po this formula. So, pwedeng ganito po yung gamitin natin. May formula siya. So, kailangan natin i-determine yung Endler spacing. So, depende po sa average belt tensions. Kapag alam niyo na po yung average belt tensions, yan, pwede na natin kuhanin yung KY using po dito. Kunin natin yung A and B values. Yan. So, alam naman natin, di ba, yung Endler spacing na natin. So, ang kailangan na lang po natin na value is the belt tensions. Yan, average belt tensions. So, yan po. And then, ito naman po yung para sa TX. So, TX po, ito yung formula natin. Length times daw po ng KX times daw po ng KT. So, we need to determine po the value of the KT. Yan. Nasaan ba yung value ng KT natin? Wala pa, no? Ito pala ang KT natin. Yan. So, meron na tayong KT, meron na tayong KX, meron na tayong length. So, madali lang natin madidetermine yung TX. Yan. Yung TYC naman, ito din yung formula natin. So, lahat meron na tayo nito. And then, this one po, WB, hindi ko po alam kung parehas lang to. So, let's see po, TYR. Balikan natin kasi meron na tayo dito. Ayan, WB, parehas lang po. And then, yan, KT. Tapos, TYB, ito yung formula natin. TYC plus daw po ng TYR. And then, bali, ito na po yung complete po niyang formula. Na-derive na po ito ng formula for TYB. Para hindi na natin siya isa-isahin. And then, ito yung formula natin sa TYM. So, meron naman tayong length. Meron tayong KY, may WM tayo. So, TM, meron din po tayong H. Yung H po is yung vertical distance po niya. Diba? Yung kung gaano siya inilift times WM. So, meron na din tayo niyan. And then, ang next naman po ay TP. So, ang TP, dito po natin siya titingnan. Depende po din sa number of pulley and kung gaano daw po yung degrees of ramp dun sa ating belt. And then, ito yung ating TIM. Yan. TIM naman, ito yung formula natin. Mass of the material, accelerated per second in terms of the slug, times daw po ng PC. Or ito daw po yung formula niya. Q times 2,000 over daw po ng 3,600 times 32.2. So, kailangan lang natin dito ay yung tons per hour po natin. So, in terms naman po ng may velocity change, ay di ito po yung gagamitin natin. Yeah. And, pwede din po natin makuha yung TAM using po this figure. And ito naman po yung TAC. Yan. So, ang TAC po ay pwede natin gamitin ay depende po dun sa pulley po natin. Yan. 6-5 po. Yan. TAC. Yan. Ito naman po ay kapag meron tayong isinama po ng mga accessories. Yan. Ito yung formula natin to determine the total force against one skirt board. Yan. So, yung LB, skirt board length. DM po is the density of the material. Ang H po is the depth of the material touching the skirt board. And theta po is the angle of repose of the material. So, although mahaba po siya, pero meron na naman, madali naman pong madidetermine yung kanyang mga value. Kailangan lang talaga alam natin po yung mga formulas. Tapos ito naman po yung sa CS. So CS po is the factor yan, for the various materials. So yung CS po, pwede natin siyang ma-determine using this table. Yan. Depende po din sa ating material. Yan. I-multiply natin. So LB po is the, sabi dito, skirt board length
And HS po as the depth of the material. So, yun din lang naman po yung formula natin to determine po the belt tensions to overcome skirtboard frictions of two parallel skirtboard. And then, ito naman po yung sa formula na po ng ESP. So sabi dito, to this skirtboard frictions must be added 3 pounds for every linear foot of each skirtboard to overcome frictions of the rubber skirtboard. Yan. Skirt lodging when used with the belt. So kapag ganun po, mag-a-add daw po tayo ng 3 pounds. Yan. So ito daw po yung formula na gagamitin natin. Yan. So, ito na po yung summary natin. Yan. So, ito yung gagawin natin ha. For TE, ito yung formula na gagamitin natin. So, kukunin natin itong tatlong ito. Ito yung subtotal daw po na formula. So, determine the sa TX, TYC, at saka sa TYR. So, ito yung total niya. Ito naman yung sa TYM, at saka, in terms naman po ito ng material ha. Ito naman yung formula natin na gagamitin. So, this one, PPTAM. So, bali, ang mangyayari po, i-add na lang po natin yung PE. And then, ito po yung kanyang general formula po. Ayan. Tapos, isa-substitute natin siya dito. So, masyadong mahaba. Ano po? So, ang haba po ng formula in determining po the horsepower. Dito, tayo. So, mag-example na po tayo or mag-add na po tayo ng yung ating pong topic. Ano pang gusto nyo? Example muna. Ito po yung example natin for determining po the horsepower requirements. Ito yung formula natin. Ito kasi binigay ko po sa inyo para sa measure natin. Kaya hindi siya ganun kadito. Pero pwede na natin siya gamitin. Para po sa pag sabi ko sa inyo, kapag copy ng complete na copy po, ay di sabihin niyo po sa kantong ilan. Kung ilan, ipapakakopy ko. Tingnan po. Hello. Kaya pala, choppy na. Hello. Nailan ba kayo? Ma'am, nagputol-putol po kayo. Saan ako huling natapos? Doon lang po sa tinanong niyo po kung mag-example na po o ano. O Ito lang saglit. Nagsabi lang ako sa letter. Hindi ko masyadong connect na balas po ako. Putol-putol ka din. Choppy din. Hello. Hello po. Hello po. Hello. ma'am, putol-putol po. Okay, wait lang. Padalagyan ako ng ayos. Putol-putol pa rin po, ma'am. Maglilig ako na sa balik ako. Punta lang mag-isa. Kita ko dun sa lista. May natagay yung schedule. Wala ko ba yung schedule yun? Para alam namin kung ilang balik. Ang ko ito.
Ano? Ay, Mr. Kian. Okay. Ano po? So, 30 minutes na lang po. Next. Hello po. Ma'am, naputol Yan, po kayo. nawala na. Naputol ulit po ako. Yan, pasensya na at na masama na naman po ang connection dito. Okay. Next time ko na lang po i-discuss po yung example po ng pag-determine ng required power. So ngayon naman, kasi may mga excited po na malaman yung kanila pong topic. Yan. So ipapakita ko sa inyo. Topic na lang muna ha. Next week na lang po yung example ulit. So halos hanggang doon lang naman yung atin pong problems. And then medyo puro considerations na po yung mga pahuli pong PowerPoint. Yan. Depende kasi sa yun sa kada cases. So marami po kasing cases po itong sa sa belt conveyors. So marami po tayong kailangan na i-consider. Yan. Yun naman po yung other considerations na po yung makapahuli at discussions about dun sa mga creeper, skirtboard, yung other parts po ng ating belt. Yan. Yes po, Mr. Noriel, ano pong gusto mo? Mr. Noriel? Napindot lang po. Okay. Ito nga, naglagay na po ulit si Sir Alan ng mga reject dun po sa mga topic na nagawa na po dati. So kung wala kang nakalagay na reject, ibig sabihin, hindi pa siya nagawa dati. Po? Sorry naman po ay naka-bisections na po. Nakikita niyo ba? Yes po. Yes po. So di ba ang binigay ko lang naman po sa inyo ay para hanggang dito tayo kay Hernandez. O tingnan natin ha kung ano po yung results ng inyong So after kasi kapag na-identify na natin kung siya ay nagawa na or hindi pa, tapos saka lang natin ulit titignan kung siya po ay acceptable. Yan. So ano po ay kokopit. So wala po nakalagay. Kokopit ba ngayon? So wala po nakalagay dito. Pero ito po yan. Parang mga pantisis lang. Tapos itong ginger. So wala pa din po. Coconut oil. Madami na pong kagaya itong coconut oil na to. Tapos vinegar. So wala din. Ito, tomato sauce po. Meron na. Yan, 2022 po. And then, dried mango. Tignan natin ha. Ay, wait lang pala. Meron na pala rin coconut oil 2022. Tapos, yan, coconut oil ha, meron na po. Tapos, itong tomato sauce, meron na din. Tapos, ito naman, sugar cane. Nagawa na din siya. So, itong mga peanut butter. Itong kasi mga peanut butter na to, yan, ginger. And marinated, scented candles, yan.
halos mga pang ano lang to, pang thesis. Pero tingnan din natin yung inyong proposal. So dito na natin titingnan yung inyong proposal. Dapat ay yung inyong documents ay kompleto na para makita natin kung okay po siya for approval na po ng ating proposal. Tapos yan, ginger, yung pasta noodles, parang may mga nauna na po. Titingnan natin kung sino po yung mga nauna. Madami kasi nagpasa nito, ganitong pasta. Then peanut butter, yan, wala pa rin po. Tapos oyster sauce, so wala pa. Tapos itong nickel tubes din, wala pa rin po. And grain crunchy petals, wala. Inyo pa ito. Strand pasta noodles, magkaparehas kayo. 07 pa ba to? Yan. Yes po. So, wala pa naman siyang nakalagay dito. Titingnan muna natin, ha. Tapos, ground cacao bean. Ito kasi ay mga mga grinding processes lang. Medyo masyado pong maalwan yung process natin dito sa mga ganito. So, titingnan nyo yung processes involved nyo. Tapos, cocoa lumber, tapos na siya. Meron na din po tayo nitong rubber fabrications. So, reject na din po siya. Yan, hanggang dyan lang po. Yan, yun po. So, meron naman pong mga walang nakalagay po na reject. So, i-review ko pa po yun para for acceptance na po ng ating nung inyo pong proposal. Naintindihan po? Yes po. Meron ba sa inyo nagpasa sa Google Classrooms na hindi ko pa po na-check? Ito, J-Lo. Yun po yung cocoa number, ma'am. Na-check ko na to. Apa. Wala na akong nakalimutan po. Any po? Meron pa? Meron pa? So, pwede pa pala tayong mag-discuss ng computations kasi madali lang naman yung i-check ko muna to, ha. May question pa po kayo. So, try ko pong i-check habang habang hindi pa na time kasi 6 pa po yung labas ko. Doon po sa inyo mga babalitaan ko na lang po ulit kayo next meeting. Hello. Okay po, ma'am. Okay. Any questions po? May tanong pa? Wala na po? Mukhang wala naman na po. Okay. So next meeting na lang po natin ulit itutuloy. Yan. Kasi wala na akong vacant hours. Sobrang hectic po ng schedule ko this semester po. Konting-konti lang po yung vacant ko. And then yung Friday yung wala akong klase. Kaya lang kalimitan nasa labas po kami because of the performance testing. Gawa ng thesis. So halos lahat ng aming vacant ay napupunta na po sa thesis. Either defense o kaya naman po ay performance testing and consultations. Kaya hindi ko na masyadong nababasa agad po yung inyong proposal. Kaya okay lang siguro na yung time nating natitira, yun yung gagamitin ko to read po yung inyong proposal. Po? Yes po. Okay lang. Sige, mag-attendance na po tayo. Makiki-open po ako ng inyong camera. Ate, buksan mo, get mag-open cam lang. Ano ba yan, Miss R?